Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 237. Lumang Tipan, 2 Chronicles 24, 2 Chronicles 25. 7 taong gulang si Yoas nang magsimulang maghari, naghari siya ng 40 taon sa Jerusalem. Si Abias ang pangalan ng kanyang ina na taga Beersheba. Ginawa ni Yoas kung ano ang matuwid sa mata ni Yahweh sa lahat ng araw ni Joiada na pari. Ikinuha siya ni Joiada ng 2 asawa at naging ama siya ng mga anak na lalaki at mga babae. At nangyari pagkatapos nito, na si Yoas ay nagpa siya na muling itayo ang tahanan ni Yahweh. Tinipon niya ang mga pari at mga Levita at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo taon-taon sa mga lungsod ng Juda at kolektahin ang pera mula sa lahat ng Israelita upang isaayos ang tahanan ng inyong Diyos. Tiyakin ninyo na masimulan ninyo kaagad." Noong una, walang ginawa ang mga Levita. Kaya ipinatawag ng hari si Joiada, ang pinakapunong pari, at sinabi sa kanya, "Bakit hindi mo inatasan ang mga Levita na kunin mula sa Juda at Jerusalem ang buwis na ipinataw ni Moises, ang lingkod ni Yahweh, at ng kapulungan ng Israel, para sa tolda ng tipanan? Sapagkat giniba ng mga anak ni Atalia, na masamang babae, ang tahanan ng Diyos at ibinigay sa mga Baal ang lahat ng kagamitan na inilaan sa tahanan ni Yahweh. Kaya nag-utos ang hari, at gumawa sila ng isang kaban at inilagay ito sa labas sa may pasukan sa tahanan ni Yahweh. At gumawa sila ng proklamasyon sa buong Juda at Jerusalem, para sa mga tao upang dalhin kay Yahweh ang buwis na ipinataw ni Moises na lingkod ng Diyos sa Israel sa ilang. Nagalak ang lahat ng pinuno at lahat ng tao at dinala ang pera at inilagay sa kaban, hanggang sa napuno nila ito. At nangyari na sa tuwing dinadala ng mga Levita ang kaban sa mga opisyal ng hari, at sa tuwing nakikita nila na maaraming perang nasa loob nito, darating ang mga eskriba ng hari at ang opisyal ng pinakapunong hari, aalisin nila ang laman ng kaban at dadalhin nila at ibabalik sa kinalalagyan nito. Ginagawa nila ito araw-araw, at nakakalikom sila ng malaking halaga ng pera. Ibinigay ng hari at ni Joiada ang pera sa mga gumawa ng gawaing paglilingkod sa tahanan ni Yahweh. Umupa ang mga lalaking ito ng mga kantero at mga karpintero upang ibalik sa dating kalagayan ang tahanan ni Yahweh, at maging ang mga gumagawa gamit ang bakal at tanso. Kaya nagtrabaho ang mga manggagawa, at umusad ang gawaing pag-aayos sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Itinayo nila ang tahanan ng Diyos sa dati nitong disenyo at pinatibay ito. Nang kanilang matapos, dinala nila ang natirang pera sa hari at kay Joiada. Ang perang ito ay ginamit sa paggawa ng muebles para sa bahay ni Yahweh, mga kasangkapan sa paglilingkod at paghahandog, mga sandok at mga kasangkapang ginto at pilak. Patuloy silang nag-alay ng mga handog na susunugin sa tahanan ni Yahweh sa lahat ng mga araw ni Joiada. Tumanda si Joiada at napuspos ng mga araw, at siya ay namatay. Siya ay 130 taong gulang nang siya mamatay. Siya ay inilibing nila sa lungsod ni David kasama ng mga hari, dahil mabuti ang ginawa niya sa Israel, sa Diyos, at sa tahanan ng Diyos. Ngayon pagkatapos ng kamatayan ni Joiada, nagpunta ang mga pinuno ng Juda at pinarangalan ang hari. At nakinig sa kanila ang hari. Pinabayaan nila ang tahanan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at sinamba ang mga Diyos na Asherah at ang mga Diyos-Diyosan. Dumating ang galit ng Diyos sa Juda at Jerusalem dahil sa kanilang maling gawain. Gayunman, nagpadala siya ng mga propeta sa kanila upang muli silang ibalik sa kanya, kay Yahweh. Nagpatotoo ang mga propeta laban sa mga tao, ngunit ayaw nilang makinig. Dumating ang Espiritu ng Diyos kay Zacarias na anak ng paring si Joiada. Tumayo si Zacarias sa itaas ng mga tao at sinabi sa kanila, "Ito ang sinasabi ng Diyos, bakit ninyo nilalabag ang mga kautusan ni Yahweh, nang sa gayon hindi kayo sumagana? Yamang tinalikuran na ninyo si Yahweh, tinalikuran rin niya kayo." Ngunit nagsabuwatan sila laban sa kanya at sa utos ng hari, siya ay binato nila ng mga bato sa patio ng tahanan ni Yahweh. Sa paraang ito, pinagsawalang bahala ni Haring Yoas ang kabaitan na ginawa sa kanya ni Joiada, ang ama ni Zacarias. Sa halip, pinatay niya ang anak ni Joiada.
Nang si Zacarias ay naghihingalo, kanyang sinabi, makita nawa ito ni Yahweh at papanagutin ka. At nangyari, sa katapusan ng taon na ang hukbo ng Aram ay dumating laban kay Yoas. Pumunta sila sa Juda at Jerusalem, pinatay nila lahat ng mga pinuno ng mga tao at ipinadala ang lahat ng kanilang ninakaw sa hari ng Damasco. Pumunta ang hukbo ng mga Arameo na may munting bilang, ngunit ibinigay sa kanila ni Yahweh ang katagumpayan laban sa isang nakapalaking hukbo dahil tinalikuran ng taga-Juda si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa paraang ito, ang mga Arameo ang nagdala ng hatol kay Yoas. Nang nakaalis na ang mga Arameo, malubhang nasugatan si Yoas. Nagsabuwatan ng kanyang sariling mga lingkod laban sa kanya dahil sa pagpatay sa mga anak ng paring si Joyada. Siya ay pinatay nila sa kanyang higaan, at namatay siya. Siya ay inilibing nila sa lungsod ni David, ngunit hindi sa mga libingan ng mga hari. Ito ang mga taong nagsabuwatan laban sa kanya, si Sabad na anak ni Simit na Amonita at si Jehosabad na anak ni Simrit na Maobita. Ngayon ang kasaysayan tungkol sa kanyang mga anak, ang mahalagang mga propesya na sinabi tungkol sa kanya, at ang muling pagtatayo ng tahanan ng Diyos. Tingnan, nakasulat ang mga ito sa ang paliwanag sa aklat ng mga hari. At si Amazias na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari. 25 taong gulang si Amazias nang magsimula siyang maghari. Naghari siya ng 29 na taon sa Jerusalem. Jodan ang pangalan ng kanyang ina na taga-Jerusalem. Ginawa niya kung ano ang matuwid sa mata ni Yahweh, ngunit hindi niya ginawa ito ng may ganap na pusong tapat. At nangyari, nang ganap na matatag ang kanyang pamumuno, pinatay niya ang mga lingkod na pumatay sa kanyang ama na hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga pumatay sa kanyang ama, sa halip ginawa niya kung ano ang nakasulat sa kautusan, sa aklat ni Moises, gaya ng iniutos ni Yahweh, ang mga ama ay hindi dapat mamatay para sa kanilang mga anak, at hindi rin dapat mamatay ang mga anak para sa mga ama. Sa halip, ang bawat tao ay dapat mamatay para sa kanyang sariling kasalanan. Bukod dito, tinipon ni Amazias ang mga taga-Juda at itinala sila ayon sa mga bahay ng kanilang mga ninuno, sa ilalim ng mga pinuno ng hukbong libo-libo at mga pinuno ng hukbong daan-daan, ang lahat ng taga-Juda at taga-Benjamin. Sila ay binilang niya mula 20 taong gulang at pataas at may 300,000 na piling lalaki na may kakayahang sumabak sa digmaan, at may kakayahang humawak ng sibat at panangga. Umupa din siya ng 100,000 na mga lalaking mandirigmang mula sa Israel nang nagkakahalaga ng 100 talento ng pilak. Ngunit pumunta sa kanya ang isang lingkod ng Diyos at sinabi, Hari, huwag mong pasamayin sa iyo ang hukbo ng Israel, sapagkat hindi kasama ng Israel si Yahweh, wala sa mga tao ng Ephraim. Ngunit kahit na pumunta ka ng may katapangan at kalakasan sa labanan, pababagsakin ka ng Diyos sa harap ng kaaway sapagkat may kapangyarihan ang Diyos na tumulong at may kapangyarihang magpabagsak. Sinabi ni Amazias sa lingkod ng Diyos, ngunit ano ang aming gagawin sa 100 talento na aking ibinigay sa hukbo ng Israel? Sumagot ang lingkod ng Diyos, kaya ni Yahweh nabigyan ka ng higit pa roon. Kaya inihiwalay ni Amazias ang hukbong sasama sa kanya mula sa Ephraim, sila ay muli niyang pinauwi. Kaya lubhang sumiklab ang kanilang galit laban sa Juda at sila ay umuwi ng may matinding galit. Tumapang si Amazias at pinangunahan ang kanyang mga tao na pumunta sa lambak ng asin. Doon niya tinalo ang 10,000 mga lalaki ng Seir. Dinala ng hukbo ng Juda ang 10,000 buhay na lalaki. Sila ay dinala nila sa tuktok ng bangin at inihulog sila mula doon, at silang lahat ay nagkabali-bali. Ngunit ang mga lalaki ng hukbong pinauwi ni Amazias upang hindi sila sumamama sa kanya sa labanan, ay nilusob ang mga lungsod ng Juda mula sa Samaria hanggang sa Beth-horon. Pinatay nila ang 3,000 tao at maraming ninakaw. Ngayon nangyari na pagkatapos bumalik si Amazias mula sa pagpatay sa mga Edomita, dinala niya ang mga Diyos ng mga tao ng Seir at itinayo niya ang mga ito upang maging kanyang mga Diyos. Yumuko siya sa harap ng mga ito at nagsunog ng insenso para sa mga ito. Kaya sumiklab ang galit ni Yahweh laban kay Amazias.
Nagpadala siya ng isang propeta sa kanya, na nagsabi, bakit mo sinamba ang mga Diyos ng mga tao na hindi man lamang nakapagligtas ng sarili nitong mga tao laban sa iyong mga kamay? At nangyari na habang kinakausap siya ng propeta, sinabi sa kanya ng hari, ginawa ka ba naming tagapayo ng hari? Tumigil ka, bakit ka kailangan patayin? At tumigil ang propeta at sinabi, alam kong nagpa siya ang Diyos na wasakin ka dahil ginawa mo ito at hindi ka nakinig sa aking payo. Pagkatapos, sumangguni si Amazias na hari ng Juda sa mga tagapayo at nagpadala ng mga mensahero kay Yoas na hari ng Israel na anak ni Joas na anak ni Jehu, nagsasabi, halika, magharapan tayo sa isang labanan. Ngunit nagpadala din ng mga mensahero si Yoas na hari ng Israel kay Amazias na hari ng Juda, nagsasabi, nagpadala ang isang dawag na nasa Lebanon ng isang mensahe sa isang cedar na nasa Lebanon, nagsasabi, ibigay mo ang iyong anak na babae upang maging asawa ng aking anak, ngunit dumaan ang isang mabangis na hayop sa Lebanon at tinapakan ang dawag. Sinabi mo, tingnan mo, napabagsak ko ang Edem at itinaas ka ng iyong puso. Magmalaki ka sa iyong tagumpay ngunit manatili ka sa tahanan, sapagkat bakit mo ipapahamak at ibabagsak ang iyong sarili, ikaw at ang Juda na kasama mo? Ngunit hindi nakinig si Amazias dahil ang kaganapang ito ay mula sa Diyos, upang maipasakamay niya ang mga tao ng Juda sa kanilang mga kaaway dahil humingi sila ng payo sa mga Diyos ng Edem. Kaya lumusab si Yoas na hari ng Israel, siya at si Amazias na hari ng Juda ay nagsagupaan sa Bet-Semes na sakop ng Juda. Bumagsak ang Juda sa harap ng Israel at tumakas papunta sa mga tahanan ng bawat lalaki. Banihag ni Yoas na hari ng Israel si Amazias na hari ng Juda na anak ni Yoas, na anak ni Ahazias, sa Bet-Semes. Siya ay dinala niya sa Jerusalem at giniba ang pader ng Jerusalem mula sa tarangkahan ng Ephraim hanggang sa tarangkahan sa sulok, 400 cubit ang layo. Kinuha niya lahat ng ginto at pilak, lahat ng kagamitan na matatagpuan sa tahanan ng Diyos na kay Obed-Edom, at ang mahahalagang mga kagamitan sa tahanan ng hari, kasama ang mga bihag at bumalik sa Samaria. Nabuhay si Amazias na hari Juda na anak ni Yoas, ng 15 taon pagkatapos ng kamatayan ni Yoas na hari ng Israel na anak ni Joahaz. Ang ibang mga bagay tungkol kay Amazias sa simula hanggang sa kahuli-hulihan, hindi ba nakasulat ang mga ito sa ang aklat ng mga hari ng Juda at Israel? Ngayon, mula sa panahon na tumalikod si Amazias sa pagsunod kay Yahweh, sinimulan nilang gumawa ng sabuwatan laban sa kanya sa Jerusalem. Tumakas siya patungong Lakhis, ngunit nagpadala sila ng mga tao na susunod sa kanya sa Lakhis at pinatay siya doon. Siya ay ibinalik nilang nakasakay sa mga kabayo at inilibing siya kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ng Juda. Bagong tipan. 1 Corinthians 16:5-24. Ngunit ako ay pupunta sa inyo, kapag dumaan ako sa Macedonia. Sapagkat dadaan ako sa Macedonia. Marahil ako ay mananatili na kasama ninyo o kahit magpalipas ako hanggang sa taglamig, upang ako ay inyong matulungan sa aking paglalakbay, saan man ako pumunta. Sapagkat hindi ko nais makita kayo ngayon sa maikling panahon. Ngunit umaasa akong makakagugol ako sa inyo ng mahabang panahon, kung papahintulutan ng Panginoon. Ngunit mananatili ako sa Efeso hanggang sa Pentecostes, sapagkat may isang maluwang na pintuan ang nabuksan para sa akin, at doon ay maraming kaaway. Ngayon kung darating si Timoteo, tingnan ninyo siya na wala siyang dahilang matakot habang kasama ninyo, sapagkat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, na gaya ng aking ginagawa. Huwag hayaang hamakin siya ni Newman. Tulungan ninyo siyang maging mapayapa sa kanyang daan, upang siya ay makapunta sa akin. Sapagkat inaasahan kong pagpunta niya dito kasama niya ang mga kapatid. Ngayon tungkol sa ating kapatid na si Apolos. Matindi kong hinihimok na bisitahin niya kayo na kasama ang mga kapatid. Ngunit nakapagpas siya siyang hindi makakapunta ngayon. Gayunman, siya ay pupunta kapag magkaroon siya ng pagkakataon. Maging mapagmatsyag, at maging matatag sa pananampalataya,
Kumilos gaya ng mga lalaki, maging malakas. Ang lahat na inyong ginagawa ay gawin sa pag-ibig. Alam ninyo ang sambahayan ni Estefanas. Alam ninyo na sila ang mga unang sumampalataya sa Akaya, at kanilang itinalaga ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa mga mananampalataya. Ngayon, hinihikayat ko kayo, mga kapatid, na magpasakop sa mga taong tulad nila, at sa bawat isa na tumutulong sa gawain at gumagawa kasama namin. At nagagalak ako sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato at Achaiko. Sila ang nagpuno sa inyong kawalan. Sapagkat pinalakas nila ang aking espiritu at pati ang sa inyo. Kaya, kilalanin ninyo ang mga taong kagaya nito. Binabati kayo ng mga Iglesia sa Asia. Binabati rin kayo ni na Aquila at Prisca sa Panginoon, kasama ang Iglesia na nasa kanilang tahanan. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Batiin ninyo ang bawat isa ng banal na halik. Ako, si Pablo, ang nagsulat nito sa aking sariling kamay. Kung sino man ang hindi umiibig sa Panginoon, sumaka niya ang sumpa. Aming Panginoon, pumarito ka na. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ang sumainyo. Ang aking pag-ibig nawa ang sumainyong lahat kay Kristo Hesus. Mga awit, Psalm 102:18-28. Ito ay masusulat para sa mga darating na salinlahi at pupurihin si Yahweh ng isang bayan na hindi pa ipinapanganak. Dahil tumingin siya pababa mula sa kanyang banal na kaitaasan, mula sa langit tiningnan ni Yahweh ang daigdig, para dinggin ang pagdaing ng mga bilanggo, para palayain ang mga nahatulan ng kamatayan. Pagkatapos ihahayag ng mga tao ang pangalan ni Yahweh sa Sion at ang kanyang papuri sa Jerusalem sa panahon na ang mga tao at mga kaharian ay magtitipon para paglingkuran si Yahweh. Inalis niya ang aking kalakasan sa kalagitnaan ng aking buhay. Pinaikli niya ang aking mga araw. Sinabi ko, aking Diyos, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking buhay, naririto ka sa lahat ng mga salinlahi. Nang mga sinaunang panahon inilagay mo sa lugar ang daigdig, ang kalangitan ay gawa ng iyong mga kamay. Mawawala sila, pero mananatili ka, tatanda silang lahat tulad ng isang damit, tulad ng pananamit, huhuberan mo sila, at maglalaho sila. Pero wala kang pagbabago, at ang mga taon mo ay hindi magwawakas. Patuloy na mabubuhay ang mga anak ng iyong mga lingkod, at ang kanilang mga kaapo-apuhan ay mabubuhay sa iyong presensya. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may pasasalamat sa mga aral ng katapatan at paghihikayat na matatagpuan sa iyong salita. Habang kami ay nagmumuni-muni sa pamumuno ng mga hari sa 2 Kronika, tulungan mo kaming hanapin ang iyong gabay sa aming pamumuno at mga desisyon, tulad ng ginawa ni Yoes at Amasias sa kanilang mga landas. Naway ang pagkakaisa at pag-ibig na ipinahayag sa 1 Korinto ay magbigay inspirasyon sa amin na itaguyod ang isa't isa sa aming mga pamayanan, at naway ang pag-asa sa awit 102 ay magpaalala sa amin ng iyong walang hanggang kalikasan sa gitna ng aming panandaliang mga pakikibaka. Hayaan mong ang iyong kapayapaan ay maghari sa amin, Panginoon. Amen.